Magandang araw po, Sir Paldes. Ito na po ang aking finals para sa subject nyo na APC5. Ang project po namin na library system. Ito na po yung pinaka library system ko. Ito po. Then, yun na po, may borrow books po tayo, return books, check status, saka yung manage account. Then, dito po sa local host, ito po, makikita po natin yung library system natin. Ito po. Yan. Then may tatlong may tatlong saklaw 'yon. Books, tapos borrowing history, tapos user. Dun sa books, nag-enter po ako ng mga 21 o to 22 na books. Mga 25 na books. 25 books. Then yung user po is ang nilagay ko yung mga kaklase ko. Isang buong section kami yan. Bali 21 kaming lahat. Then itong borrowing history is yung tines ko pa lang kanina. Yan. So punta na po tayo dito. Ito po yung pinaka PHP ko bawat ito po yung borrow. Then ito po yung pinaka library, yung pinaka ng library namin. Then manage account, check status, yan, create new user, yan. Tapos DB connect, delete po, then edit info, tapos pinaka last yung return na page. Then punta na tayo dito. Yan po. Ito po yung library system natin. Halimbawa po, magbabaro po ako ng books, manghihiram ako ng libro. Manghihiram ako ng libro doon sa ating library system. So, tingin tayo dito. Yung mga users, books muna tayo, books. Dito sa books, ang gusto kong hiramin ay yung ito 11 Da Vinci Codes. 11 yung hihiramin natin ng books. Then sa user, since kami magkaklase ang user dito, ako number 18. Ito po 18 Mark Dave Petalino. Then ang hihiramin ko 11, number 11 na books. User ID ko is 18. Then yung book ID na hihiramin ko is 11. Yan. Babaro po natin yung book na Da Vinci Code. Da Vinci Code. Yan. Borrow. Kung makikita nyo po, borrowed book successfully. Yan. Back po tayo para makita natin kung okay ba talaga, kung gumagana ba. Check status naman tayo. Pagkatapos natin dito sa borrow books, check status tayo. Yan. I-check natin yung status nung hiniram natin na book. Ang hiniram ko na book ay 11. Yung Da Vinci Codes. Then, check status natin siya. Ang book status niya is borrowed. Nahiram siya. Ang nanghiram ako. Okay, yan. Okay. Kung halimbawa naman, ibabalik na natin yung books. Dito tayo pupunta sa return book. Yan. Kung halimbawa nag-borrow tayo, tapos chinek natin yung status nun, pag ibabalik na natin, dito tayo pupunta sa return books. Pero bago yan, punta muna tayo dito sa local host. Tingnan natin yung borrowing history. Ito, borrowing history. Yan, na kumbaga, isa lang yan kanina, nadagdagan na. Ako yung 18. User ID ko yung 18. Then, ang hiniram ko na book is yung number 11.
the Da Vinci Code na may title. Tapos kung mapapansin nyo dito, yung borrow date, ito, yung borrow date, may nakalagay na, 2024-5/18. Tapos may naka-indicate din siyang oras, pero wala pang return kasi hindi pa nababalik. So, tingnan natin kung magkakaman niya maya, balik na. So, dito na tayo sa return books. Ang user ID ko ay 18. Yan. 18. Then, ang book ID na hiniram ko ay 11. I-return na natin yung books. Yung book na hiniram ko. Yan. Kung makikita nyo, lumabas, book successfully returned. Yan. Okay, back tayo. Check natin sa status kung ano pa siya, kung borrowed pa siya. Yung number 11 na book na hiniram ko, kung borrowed pa siya. Check status. Kung makikita natin sa status, book status niya is available. Available na siya ulit. Pwede na siya ulit hiramin ng ibang gustong humiram kasi nga naibalik ko na. Okay. Balik tayo dito. Then, punta tayo dito sa localhost. Kung nakikita natin, yung hiniram ko, may naka-indicate borrow date. Tapos, ni-return ko na yung books. Kung binalik ko na. Okay, i-refresh lang natin para lumabas dun yung Okay. Yan, nakita natin. User ID ko is 18. Ang hiniram ko na book is the Da Vinci Code number 11. Tapos, ayan. Nakita na yung return date. Ibig sabihin na ibalik na po natin. Okay. Halimbawa naman dito, punta tayo dito naman tayo na ipaliwanag ko na tong borrow books, itong return books, saka yung check status. Punta naman tayo dito sa manage account. Yan. Dito tayo sa manage account. Ang gagawin natin is gagawa tayo ng panibagong user. Kung halimbawa is merong bagong transfer na student, gagawa natin siya ng ng account. Okay. Yung ilalagay natin na user ID, wait lang. Localhost, punta tayo dito sa users. Yan. Bali 21 kami dito lahat. I-create tayo ng bagong user. Ang ilalagay natin na sa kanya is 22. 22 yung 22 yung user ID niya. User ID. Then pangalanan natin siya na halimbawa is Alden. Yan, Alden Richard para pogi, 'di ba? Tapos gawin natin siya ng email. Alden tapos wait, iba edu user ID niya 22, email niya alden.edu.ph10, ang name niya Alden Richard. Create new user tayo. At create natin yan. Ayun, lumabas dun sa taas. New users created successfully. So, para malaman natin, punta tayo dito. Punta tayo dito sa listahan ng mga student, yung mga users. Then, ito, refresh lang natin siya. Yan. Makikita nyo, nadagdag na doon sa pinakadulo. Number 22 siya.
Alden Richard, tapos alden.edu.ph, pang 22 siya. Yung 22 hindi lang yung basta number, user ID niya yon. So ngayon, etong dinagdag natin na to, para malaman natin kung gumagana ba siya kasi kadadagdag pa lang natin eh. Ito ang gamitin natin na pang-borrow ng books. Yung ID na yon. Hihiram ulit tayo ng books. Kaya lang, imbes na user ID ko yung gamitin na 18, ang gagamitin natin yung 22, yung bagong gawa lang na account. Okay. Then, yan. User ID natin is 22. Anong hihiramin natin na books? Wait lang. 22 yung user ID natin. Ang hiramin natin na books is, ang book ID niya ito, 22 din. Yan. Ang hiramin natin is yung 22. Okay. User ID, 22. Yan. Book ID, 22. Then, borrow natin. Yun. Makikita nyo na gumana talaga. Borrowed successfully. Yan. Back, check status ulit natin. Yan. 22. Bali, 22. Yan.